Anumang lagay ng panahon, kasama ng whether or not ang ATC International Healthcare Corporation. Mga kapatid, lalong lumakas ang bagyong Dindo habang papalapit sa Luzon. Huli nakita ang Tropical Storm Dindo 430 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora. May lakas itong 75 kilometers per hour na kayang sumira ng malalaking puno at mapias ng bubong ng mga nipa at kogon na bahay. Kanina halos buong bansa ang natatakpan ng ulap, mga kapatid. Nakatas ang Storm Signal number 2 sa Cagayan, Babuyan at Calayan Group of Islands, Isabela, Batanes, Apayao, Kalinga at Mountain Province. Storm Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Aurora, Ifugao, Nueva Vizcaya, Quirino at Benguet. Ang bad news, posibleng tumama ang mata ng bagyo sa Batanes at Calayan Group of Islands bukas ng hapon bago lumabas ng bansa sa Biyernes. Ibig sabihin, yung pinakamalakas na nakapaligid na hangin sa mata ng bagyo ang tatama sa Cagayan, mga kapatid. Kaya ito ang makakaranas ng matinding pinsala mula sa bagyo. Isama mo pa ang hanging habagat na hihilahin ng bagyo pasilangan. Masasapul nito ang Visayas at Southern Luzon. Bukas pa lang na umaga, patuloy na mga karanas ng malakas pag-ulan ng Cagayan at Ilocos Region. Mababasa rin ang Mimaropa dahil sa hanging habagat. Samantala, pagdating ng hapon, mararamdaman na rin sa gitnang Luzon ang pag-ulan. Pati na ang Negros Island, mga kapatid. Epekto rin yan ng pinalakas na habagat. At kung mapapansin ninyo, uulanin din ang ilang bahagi ng Cordillera, gitnang Luzon, Southern Tagalog at Metro Manila. Pero hindi ito kasing grabe ng bubuhos sa Cagayan at Batanes. Pero maiba tayo. Mga kapatid, merong may tulo sa Kongreso. Nakuna nung Lunes, ito. 3 balde na pinapasahod ng tulo mula sa bubong ng batasang pambansa sa Labia. Pero maiba pa rin tayo, kanina nagrally ang mga aktivista sa Bangko Sentral laban sa plano ng gobyerno na magpahiram ng $1 bilyong sa IMF. Nga naman, ang daming pwedeng paggastusan ng $1 bilyon, gaya ng paglikha ng mga trabaho, karagdagang classrooms, pagkain at pabahay sa mahirap, pagbili ng mga barko at armas, at higit sa lahat, pagpapagamot sa mga tulo sa Kongreso. At yan ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lourdes de Vera.